pastol na butihin. Kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo at mga Eskriba ang talinghagang ito. Kung ang sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawalang isa, ano ang gagawin niya? Iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ang nawawala hanggang sa matagpuan, hindi ba? Kapag nasumpungan niya'y masaya niyang papasanin ito. Pagdating ng bahay, aaniyahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay. Sasabihin niya, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko sa wakas ang tumak-tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin muna ang katabi ng magandang hapon? Mga kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. At alam din po natin ngayon ay Biyernes, araw na inilalaan po natin upang tayo'y magbigay papuri, parangal, at higit sa lahat, pasasalamat mula po sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan po natin ang kamahal-mahalang puso ng mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, bakit nga po ba pinagdiriwang ang kamahal-mahalang puso ni Jesus? Ang ipinagdiriwang po ba natin dito ay yung kanyang puso? Kasi kung puso po ang ipinagdiriwang po natin sa araw na ito, marahil dapat lamang din na ipagdiwang din natin ang lahat ng parte ng katawan ng Panginoon. May pagdiriwang dapat ng mata, ng ilong, ng katawan. Pero mga kapatid, hindi lamang dapat natin makita na ang puso ay isang parte ng ating katawan. Bagkus mapagtanto po natin na kaakibat ng puso ay ang kalooban. Ang kalooban na nagmamahal. Ang kalooban na puno ng pag-ibig. Paano po ba nagiging mapagmahal ang kalooban? Magandang tingnan po yan sa halimbawa na ipinakita ng Panginoon. Una mga kapatid, kung mapapansin po natin ang ating unang pagbasa at ang ating ebanghelyo, saan po ito nagpapatungkol? Sa isang mabuting pastol. Ang pastol na nawalan ng isang tupa. At ano ang ginawa ng pastol? Basta na lamang ba iniwan ng 99 upang hanapin ang nag-iisang tupa? Pagkos merong itinuturo sa atin ang talinghagang ito, ang talinghagang ito ay tinuturo sa atin na kailanman sa piling ng Diyos, kahit mawala tayo, kahit tayo ay maligaw ng landas,
Merong Diyos na maghahanap sa atin. Merong Diyos na mag-aabot ng kamay sa mga oras na tayo ay nawawala. Merong Diyos na tatapakin tayo sa mga oras na tayo ay tumatalikod sa Kanya. Ngunit mga kapatid, bakit po kaya ganun ang Diyos? Dahil ang kalooban ng Diyos, puno ng pagmamahal. Kasi kung wala na pong pag-ibig ang Diyos, magkasala ka sa Kanya, marahil sasabihin sa ng Panginoon, bahala ka sa buhay mo. Ikaw naman ang may kagustuhan yan eh. Pero dahil ang kalooban ng Diyos ay puno ng pagmamahal, kailanman, hahanapin tayo ng Diyos. Anuman ang sitwasyon, anuman ang hirap, dahil ang kalooban ni Jesus, puno ng pagmamahal. Alam niyo po mga kapatid, kung meron man tayong isang bagay na pwede nating ipagpasalamat sa dakilang kapistahan na meron po tayo ngayon, alam niyo po kung ano po yun? Ang Diyos natin may puso. Ang Diyos natin may kalooban. Kaya ang kalooban ng Diyos puno ng pag-ibig, puno ng pagmamahal. Kaya nga, ang kanyang puso ay kamahal-mahalan. Pangalawang bagay, mga kapatid, ang tunay na nagmamahal, marunong magpakumbaba. Tandaan natin, mga kapatid, na si Jesus ay Diyos. Bukod siya ay naging kagaya natin bilang tao. Alam natin na siya ay makapangyarihan. Alam natin na kaya niyang gampanan at gawin ang lahat ng bagay. Pero anong pinili ni Jesus? Maging kagaya natin. Anong pinili ni Jesus? Maglingkod sa atin. Kaya nga, mga kapatid, saan nagmumula ang paglilingkod ng Panginoon? Sa kanyang pagpapakumbaba. At yung kanyang pagpapakumbaba, nag-uugat sa kanyang pag-ibig sa bawat isa. Kung ikaw ay pastol, kung ikaw ay mabuting pastol, at meron kang nawawalang tupa, sa ating ebanghelyong napakinggan, yung pastol ang naghanap sa tupa. Kung mayabang kang pastol, anong sasabihin mo? Bahala ka, mawala na yung tupang yan. Pero iba ang Panginoon, kahit siya'y Diyos, kahit siya'y hari, kahit siya'y makapangyarihan, handa siyang magpakumbaba upang hanapin ang nawawalang pastol. Lagi siyang ang unang gumagawa ng paraan upang mahanap ang naliligaw na pastol. At ang makakagawa lang nun, mga kapatid, ay ang taong marunong magpakumbaba. Dahil ang mayabang, hindi naman yan maghahanap. Magiging pabaya ang mayabang. Ang mapagmataas, hindi naman yan maghahanap. Bakit ako maghahanap? Nasa taas na ako eh. Bahala kayong nasa baba. Pero mga kapatid, naging kamahal-mahalan ng puso ng Panginoon dahil marunong siyang magpakumbaba. Pagmamahal, pagpapakumbaba. At panghuli, alam natin mga kapatid, na kailanman sa buhay ng Panginoon, hindi niya inalis ang kanyang pagkadiyos. Kailanman sa buhay ng Panginoon, hindi niya inalis ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay. Marami din nagsasabi, mga kapatid, na ang pagdiriwang na ito ay pwede din nating masabing kabanal-banalang puso ni Jesus. Most Sacred Heart of Jesus. Pero mga kapatid, kung titingnan po ba natin, paano po ba natin naiintindihan ang salitang banal sa panahon natin ngayon?
Pwede niyo po bang tingnan yung katabi ninyo? Mukha ba yung banal? Tingnan po ninyo, wag ho kayo mahiya. Mukha bang banal? Kasi aminin po natin o hindi, may mga pagkakataon po na akala natin ng isang tao ay banal. Bakit? Lagi yan nasa simbahan, nagdarasal. Pero tandaan din po ninyo, hindi lahat ng nasa simbahan banal. Ang iba, chismosa. Ay, sorry ho. No. Hindi ho lahat ng nasa simbahan banal. Ang iba ho dyan, wag na nga lang. Ano ho? Pero ang kabanalan, mga kapatid, ay ang pagkakataon na hindi natin inaalis sa buhay natin, sa kalooban natin ng Panginoon. Ano pa ang mangyari sa ating buhay, kakabit natin si Jesus sa ating puso at kalooban. Yun ang tunay na kabanalan. Kaya nga ang kabanalan, hindi lang yan isinasaloob. Ang kabanalan, isinasabuhay. Ang kabanalan, ipinapakita. Hindi pwedeng dasal ka ng dasal, pag uwi mo, masama ka sa iyong kasambahay. Bagkus, kung ikaw ay tunay na banal, kailanman sa anumang oras at pagkakataon, hindi mo inaalis si Jesus. Hindi mo inaalis ang Diyos sa iyong buhay. At masasabi mong ang iyong kalooban ay kagaya ni Jesus, kamahal-mahal. Kaya mga kapatid, ang pagdiriwang natin sa araw na ito ay pagpapaalala sa atin, ang mahal na pong Jesus Nazareno, ang Diyos natin may puso. At kung ang Diyos natin ay may puso, tayo din dapat ay may puso. Hindi lang basta tumitibok, bagkus ang puso natin at kalooban natin may pag-ibig, pagpapakumbaba, at pagsasabuhay kay Kristo. Nawa, sa tulong po ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, ang puso at kalooban ng bawat isa sa atin ay maging tunay na banal at tunay na kamahal-mahalan kagaya ng puso ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen.